umpisahan natin dito sa RPL Form 1 or yung Recognition of Prior Learning Form 1, Documentation of Life Experience. Let's say, Amara Binabor, siya yung learner natin ngayon sa video lesson na to. At saan siya nag-aaral? Ano yung community learning center niya? Kung saan siya nag-enroll ng ALS? Sa Kalayaan Elementary School. Okay, so kung barangay yan, barangay. Kung isulat dyan kung alin ang barangay ninyo. Ano pangalan nung barangay? And then, ano yung level mo? Okay, ikaw ba ay BL? BL para sa Basic Literacy. LE para sa Lower Elementary. AE para sa Advanced Elementary. At Junior High School para sa high school. Okay, mula grade 7 to 10, yon high school yon. Okay, and then yung name ng inyong ALS teacher. So let's say, yung estudyante dito sa ating example, ang teacher niya ay si Ma'am Pio. So ang pangalan ng teacher niya ay Ma'am Juanita Pio. Ayan. So sabi niya dito sa first part niya about me. So tungkol yun sa sarili mo. Ano yung directions niya dyan? Kindly write your hobbies, strengths, interests, weaknesses, ambitions, and a simple sentence about your family on the spaces provided. Ano yung hobbies? Ano yung libangan? O diba kung mapapansin nyo dito sa form, meron ng Tagalog translation o Filipino translation. Ayan, yung hobby or hobbies, libangan. Interest, hilig, ambitions o mithiin, strengths, kalakasan, weaknesses, kahinaan. Okay, so simulan natin. Magbibigay lang ako ng sample. So, ang sabi dito sa hobbies, ang kanyang hobbies daw o libangan ay reading posts on FB. Ayan, yun yung libangan niya. Magbasa daw ng mga post sa Facebook. O kaya, magbasa ng ng dyaryo or news, magbasa ng libro, magbasa ng modules. So, yun yung kanyang libangan. Okay, ikaw kung ano yung libangan mo, yun ang ilalagay mo dyan. Okay? Next, ayan, pwede rin na ang libangan mo pala ay travel o kaya playing games. Yun. So, libangan mo, anong games? Wild Rift ba? O Mobile Legends? Or Among Us? Alin doon? So, pwedeng libangan yun. Okay? Be honest. Okay? It's about yourself. And then, yung susunod ay yung strengths or kalakasan. So, ano yung mga pwede mong ilagay dito na example? So, ano yung strengths niya? Interpersonal skills or yung communication. Ito palang estudyante na to ay magaling makipag-communicate. Ayun, kahit na elementary pa lang siya, magaling siyang makipag-communicate sa ibang tao. Ayan. So, ano pa yung pwede nyong ilagay dito sa strengths? So, sample lang ibibigay ko ha. So, pwedeng ilagay dyan, technical skills on computer hardware or software writing. Kung magaling ka sa computer, magaling ka sa hardware, magaling ka sa software, yun, pwede mong ilagay yun dyan. Magaling ka rin magsulat. Yan, kung sumusulat ka ng mga kanta, sumusulat ka ng mga rap, tula, kwento. So, yun. Kung ikaw ay vlogger, yan, pwede yun. Yun yung kalakasan mo, di ba? O kaya, sumusulat ka ng, gumagawa ka ng kwento sa Wattpad. Pwede mong ilagay yun dyan. Okay? And then, pwede rin naman na ilagay mo dyan na kalakasan mo, ikaw ay honest, yung sa personal mo na katangian. Ikaw ay matapat, persistent, yan, flexible, and patient. So, kahit ano yung, kung ano ka, pwede mong ilagay dyan. Yun yung kalakasan mo eh. Next, yung interest o hilig. Ayan. So, ang sagot niya dito, mahilig siyang makilahok sa community o mahilig siya sa community involvement. Ayan. Siguro itong estudyante na to ay palaging sumasali sa kanilang barangay pagka may mga oplan. Lalo na pag may mga activities ang sangguniang kabataan. Ayan, nakikijoin siya. Ayun. So, pwede nyong ilagay din dyan itong mga to. Mahilig kang mag-vlog or vlogging. Yun nga yung sinasabi ko kanina. Okay? O kaya, mahilig ka sa photography or sports. Okay? Sa arts, mahilig ka dun. Mahilig ka maglaro or gaming. Okay? And then, o kaya, mahilig ka mag-travel. So, yan yung mga pwede nyong ilagay dito sa interest or hilig. Yung childcare
O mahilig kang mag-alaga ng bata. O maganda rin yan na nahilig. Kasi yung mga mahihilig sa bata ay yan yung mga nagiging teacher. Lalo na teacher ng preschool balang araw. Yan. And then yung weaknesses niya or weaknesses kung marami or kahinaan, sabi niya dito, mahina daw siya sa numbers. Ayan. So numbers daw ang kanyang unang-unang kahinaan. Ano pa yung pwedeng ilagay dito na mga kahinaan niya? Pwedeng mahina siya sa art. O yan. Pwede rin naman na mahina siya sa sport. Hindi siya sporty. Tahimik lang siya. Pwede rin naman na mahina siya sa organization skills. Pag sinabi natin mahina sa organization skills, yung yung burara, ganon. Burara siya. Hindi organize yung kanyang mga gamit. Hindi organize yung kanyang schedule. Okay. Next, ambition. Ano yung mga pwedeng ilagay dito? Ambition or mithiin. Siyempre, unang-unang ambition dyan, pass the ANE test. Maipasa yung ALS test, di ba? O kaya, ano pa yung kanyang ambisyon dito? Graduate on elementary or high school. Yun, so yun yung kanyang ambisyon. Pwede rin naman na isulat dyan, finish my studies. Yan. O kaya work abroad. Yan, pwede pala yun na ilagay dyan na ambisyon mo. Okay? O kaya become rich or millionaire. O, wala namang masama kung ilalagay mo yan. Ayan yung inyong ambisyon. Malay mo magkatotoo, di ba? Ayan. O kaya naman ay magmay-ari ng car, own a car, o kaya own a motorcycle kung yun ang iyong ambisyon sa buhay o yun yung mithiin. Ayan. And then dito naman, sa write a simple sentence about your family, sumulat ng pangungusap tungkol sa iyong pamilya o pangungusap ha. Pag sinabing pangungusap, merong simuno at panaguri. My family is composed of 10 members. O yan. Pagka sinabi natin pangungusap, naiintindihan at nagtatapos sa tuldok o bantas. Ayan ha. So, my family is composed of 10 members. Ilan daw yung family member niya? 10. My family is currently residing at Caloocan City. So, sabi lang naman niya dito, magsulat daw ng isa ba or magsulat ng simple sentence. Kahit gaano karaming simple sentence, basta simple sentence, isang subject, isang predicate. Ayun. So, pwedeng i-describe niya yung mismong family niya, kung ilan sila. Pwede rin naman na isulat niya dyan kung saan sila nakatira. Ano yung hilig ng pamilya? May business ba yung family? So, pwedeng ilagay dyan. Punta naman tayo dito sa pangalawa o yung experiences. Okay, listahan lang ito ng iyong mga karanasan. Kaya nga 'di ba ang title ng ating form ay Documentation of Life Experience. Ayun, ano yung kanyang directions? Read each of the common daily life experiences listed in the first column. So babasahin nyo daw yung mga nandito sa first column. Place a check in the second column if you have ever had such similar life experience. Maglalagay daw kayo ng check kung meron na kayong naranasan na mga ito. Okay, sa mga sumusunod na yan. Dito sa pangalawang column. Okay? And then next, if you have had a significant life experience not on the list, kindly check others and specify on the space provided. Kung wala daw dito o hindi nakalista dito yung inyong naranasan, i-check nyo daw yung others. So, lalagyan nyo ng check dito and then specify. Ilalagay nyo ngayon dito sa space provided kung ano yung karanasan na yon. Okay? And then, use a separate sheet of paper if necessary. Kung kinakailangan na magdagdag ng papel, magdadagdag kayo ng papel. Lalo kung mahaba, tingnan nyo naman, ang liit nung espasyo. And then, briefly explain the experience in the third. Ito na yung third. Explain mo kung ano yung naranasan mo na yon. Okay, ito yung kategorya, ano yung naranasan mo. Specific na pangyayari. Kailan, dito naman yon sa fourth column, kailan mo ito naranasan? At dito naman sa fifth column ay, saan mo ito naranasan? Ayan, so let's say experience. Ito yon. Tapos dito sa pangalawa, maglalagay ka ng check.
O yan, walang maglalagay ng X dyan ha. Ayan. And then, what is specific experience? Yun yung, ano yung naranasan mo? When did you experience? Kailan? Where did you experience? Saan mo ito naranasan? Okay, sige, simulan natin. Let's say, dito tayo sa reading. Ayan, meron experience sa reading or viewing. Ano yung specific na experience niya? Nakabasa, nakapanood na ako ng mga balita sa dyaryo, pati sa internet. So, yan yung kanyang naranasan. So, ilalagay niya lang doon. Okay? When did you experience it? Kailan ito naranasan? Noong taong 2016. So, kung tanda mo pa yung mismong date, isusulat mo dyan yung date. Pero kung hindi, okay lang kahit yung year na lang. Next, where did you experience it? Saan mo ito naranasan? Yun. Siyempre, sa Caloocan City. So, ilalagay niyo dyan, Caloocan City. Okay? So, magbigay pa tayo ng iba pang halimbawa dito sa reading and viewing. Pwede rin isulat dyan. Natutunan kong bumasa ng Ingles. Yun. Pwede yun. Diba? Significant experience yan. Bakit? Kasi magmula nung natuto kang bumasa ng Ingles, nagagamit mo na ngayon, madali ka na makaintindi ng mga teksto o mga usapan, lalo na sa Facebook, mga balita, kahit na nakasulat yun sa Ingles, 'di ba? Kaya significant life experience 'yan. Okay, ano pang pwedeng ilagay diyan? Nabasa ko sa internet ang mga benepisyo ng isang solo parent. Nakabasa ka ng benepisyo ng isang solo parent. Kadalasan kasi may mga solo parent tayo na hindi nila alam yung kanilang benepisyo na dapat na tinatamasa. Pero dahil nagbasa siya, ayun, nabasa niya yung kanyang mga benepisyo bilang isang solo parent. So, pwede yun yung ilagay niya. Kaya, napanood ko ang mga paraan kung paano gumawa ng longganisa na naging kabuhayan ko ngayon. Nanood siya sa internet. And viewing, reading and viewing. Okay? So, pwede yung mga yan ang ilagay dito sa what is specific experience or experiences ang naranasan mo. Pwedeng marami kang ilagay dyan. Kaya nga sabi niya, hindi kanya nililimit sa isang form lang. Pwede ka daw gumamit ng separate sheet kung kinakailangan. Okay? So, when did you experience yan? Ganun lang din naman. Kailan nyo naranasan and where? Saan nyo naranasan? Okay? So, ang bibigyan ko na lang ng mga halimbawa na pwede nyong isagot para magka-idea kayo ay yung dito sa uri ng karanasan. Okay? O halimbawa ng karanasan. Next. Dito naman. Halimbawa, may experience ka sa listening and speaking. Yan. Ano yung mga pwedeng ilagay? Natutunan ko kung paano bumigkas ng tama. Speaking yan. Diba? Napakinggan at nalaman ko ang mga dapat gawin sa pagboto tuwing may eleksyon. Listening naman yan. Narinig mo. Mahalaga yan, diba? Significant life experience yan. Yun. Kaya, narinig ko ang mga plano ng gobyerno para sa mga mag-aaral at guro. Significant life experience yan. Kasi, concern ka dyan, involved ka dyan, diba? So, pwede yun ang ilagay dyan. Okay? Kakalimutan yung yung when at saka yung where. Ayun. Writing. Sa pagsulat, meron ka na daw experience dyan. Ano yung mga pwedeng ilagay? Ito, natutunan ko kung paano sumulat ng maayos. Yan. Nakasulat ako ng application letter para sa pag-a-apply ko ng trabaho. Kailan mo naranasan yan? Significant life experience yan. Bakit? Kasi nung natuto kang sumulat ng application letter, nakapag-apply ka ng magandang trabaho. Diba? Or nakatulong yon sa pag-a-apply mo ng trabaho. O kaya naman, natutunan kong isulat, ilagay ang mga impormasyon sa biodata or sa resume mo. Diba? So, significant experience yan. Hindi ka na nahirapan. Diba? Okay. So, kailan ulit? When? And then where? Yan. So, kung meron ka naman na experience about komunikasyon or communication na wala dito sa nabanggit, sa reading, viewing, listening, speaking, and writing, pwede mong isulat dito sa others. Okay? Checkan mo yung others, tapos isusulat mo dyan kung ano yung specific na experience na yon. Pero kung meron naman na dyan sa
mga nauna or walang others in short, kahit wag ka na maglagay dito sa others. Okay. Next, letter B. Social activity. Ito yung mga panlipunang aktibidad. Ito yung mga outdoor activities. Tulad nung sports, tree planting, clean up drive. Yun. So, namahagi ba kayo ng mga relief goods? Ayun. So, ito yon sa letter B. Kung meron kang experience dyan, check mo lang. And then, specify mo kung ano yung na-experience mo. Nakasali ako sa basketball team ng aming school at nanalo kami bilang kampiyon. O yan, hindi mo makakalimutan yan. Significant experience yan sa'yo kasi naging champion kayo, lalo na kung first time. Diba? Ano pa yung pwede maisulat dyan? Nasubukan ko nang sumali sa tree planting project o clean up drive ng aming barangay. O, ito na yung sinasabi ko kanina. Yung mga clean up drive. Okay? And then, ano pa yung pwedeng ilagay? Dumalo ako sa fun run for a cause ng aming komunidad para sa mga nasalanta ng bagyo. Di ba familiar kayo sa mga fun run? Yung tatakbo kayo, pero may registration yon. Yung registration fee na binayad nyo doon, ginamit yon sa mga nasalanta ng bagyo. Nakatakbo ka na, na-exercise ka na, nakatulong ka pa. Diba? So, yun yung mga outdoor activities. Anyway, sample lang naman ito. Nasa inyo pa rin naman yan. Nagbibigay lang ako ng sample answers na pwede nyong ilagay. Okay? Charitable works. Halimbawa, yung care for the sick, caring for the sick. Nag-alaga ka ba ng mga may sakit? Or giving donation. Basta dito sa letter B, social ibang tao ang involved dito Hindi sa family lang. Okay, kung meron kang experience dyan, i-check mo. Okay? Pwedeng isulat dyan, nasubukan ko nang sumali sa relief operation ng aming barangay or simbahan noong sumabog ang Bulkang Taal. O, diba? Nung sumabog yung Bulkang Taal, nagbigay tayo ng mga relief goods. Diba? So, pwede na isulat dyan. O kaya naman, nag-donate ka ng cash, GCash. Kwento mo dyan kung ano yung mga naranasan mo. Okay? And then, others, specify mo kung meron pang iba bukod doon sa mga nabanggit ko. Okay? Next. Sa science or agham. Sa science daw, ano yung una niyang sinabi dyan? Using operating simple machines. Ano yung mga simple machines? Inclined plane, wheel and axle. Nakaranas ka na ba niyan? Kung nakaranas ka na, ilagay mo dyan kung saan mo naranasan. Gumamit ako ng pulley sa gawaan ng yelo o pabrika. Pulley yung hinihila, di ba? Yung katulad nung sa balon, di ba? Pag may hinagis na balde, merong parang may pitali doon, tapos meron nakasabit na parang bakal kung saan doon nakasabit lang yung tali para madali mong maiangat yung balde pag sa balon, 'di ba? Ganon din yung sa gawaan ng yelo, pag inaangat yung yelo, 'di ba? Meron kayong hinihila doon para umangat yung yelo. So pulley 'yon, pwedeng simple machine 'yon. Okay? Kung nagtrabaho ka na doon, pwede yun yung gamitin mo. O kung hindi naman pulley, marami naman tayong iba't ibang uri ng simple machines. Okay? Ayan. Using electronic devices. Ito, for sure, nakagamit na kayo ng mga electronic devices. Ayan. Ano ba yung mga electronic devices? Ayan, no? Ang dami niyan. Panigurado, meron na kayong naranasan dyan. So, pwede kayong magkwento kung alin yung pinaka-significant na na-experience nyo. Significant life experience nyo dyan. Okay? Halimbawa, nakagamit na ako ng laptop, computer, TV sa aking pag-aaral. Yun, significant yun. Diba? O yun. So, yun yung pwede nyong ilagay sa page 2. Okay? Don't forget to write yung date, okay, o taon kung kailan ito naranasan. Huwag din kakalimutan kung saan ito naranasan. Okay? Next, meron pang karugtong yung sa science, yung natural calamities, yung typhoon or earthquake,
Nakaranas ka na ba ng mga yan? O ba, syempre, madalas tayong tamaan yan. So, ano ngayon yung significant life experience mo doon? O, lagyan mo ng check. O, kabilang ang aking pamilya sa nasalanta ng bagyong Ondoy. O, kwento mo dyan. Kung ikaw ay nakaranas ka na matinding bagyo, tulad ng bagyong Ondoy noon, or nung earthquake, yan. Kailan? Noong, di ba yung bagyong Ondoy, nanalasa yun noong September 26, 2009. So, pwedeng ilagay mo dyan yung mismong date. O kung may iba pang date, ilagay nyo. And then, saan yun? Sa Manila City. O, nandun kayo sa Manila nung time na yon. O kaya, nasaan kayo nun? Isulat nyo dyan kung saan nyo naranasan. O kaya, human-induced calamities, yung fire, sunog, o kaya war, gera. Yan. Ang gera naman na naranasan natin sa Pilipinas, yung ano, 'di ba, yung sa Marawi. Marawi siege. Pero yung fire, pwedeng mangyari yan kahit saan. So kung nakaranas ka na nung sunog, lagyan mo ng check yan. Ito, kwento mo ngayon. Muntik na kaming abutin ng sunog noong nagkaroon ng malaking sunog sa aming kalye o significant life experience yan kasi muntikan na pala kayong masunugan pero naagapan. Diba? Okay. Ano pa? Kailan yun naranasan? Noong January 1, 2015. Yan. Kay saan? Sa Manila City. Okay? So kung meron pang iba, ikwento nyo dyan. Kapag meron pa kayong hindi kasama dito sa nakalistang mga experiences, isulat niyo siya dito sa others. Okay? Okay, next, letter D. Numeracy or matematika. Sa pera, counting and recording the amount of money earned and spent. Nakabilang na kayo nung pera na kinita ninyo, pati mga ginastos ninyo. Ayun. So, lagyan ng check. Ano yung experience mo? Natuto akong mag-budget o humawak ng pera dahil ako ang nagpapaaral sa aking mga kapatid. So yan yung pwedeng maging sample. Okay? Kung kayo, meron kayong ibang naranasan tungkol sa pera, pwede nyong ilagay dyan. Ayun. Kailan natutong mag-budget? Noong June 2017. Ayan. So matagal na siguro yung may trabaho, no? Tapos natuto siya mag-budget. And then, Manila City. Ayun. And then, yung geometric shapes or figures, examples, yung lines, perimeter, angle, polygon, yan. So, may experience ka dyan. Ano yung mga pwedeng ilagay? Natuto akong magkwenta ng sukat at haba ng kahoy nang magtrabaho ako bilang isang karpintero. O yun. So, yun yung pwede mong ilagay na experience mo. August 2018. Sa Tarlac naman siya noon nagtrabaho. Okay? May mga trabaho rin kasi na kung saan gagamit ka talaga ng geometric shapes tsaka ng mga figures na yan, yung perimeter. Ayan. Kung wala ka naman naging trabaho, pwede naman yung natuto ka mismo sa school. Anong grade yun? Yun, pwede mong ilagay. Next, yung measuring devices. Halimbawa, yung linear, kilo, or kilometers. Ayan. So, halimbawa dito sa measuring devices, kung ikaw ay nagbibenta na sa palengke, nakasubok ka ng gumamit ng weighing scale o yung timbangan. Diba? May digital tayo at saka yung isa na timbangan na hindi digital. So, pwede rin yun na ibigay ninyo na halimbawa. Okay? Huwag kakalimutan yung date, okay, kung kailan at saka kung saan ninyo yon naranasan. Okay? Huwag basta-basta sasabihin palengke ha, kung halimbawa meron kayong experience sa palengke. Yun. O ito naman, tables, graphs, and statistics. Halimbawa, yung collecting and recording data, reading and interpreting data in a graph. O yan. So, halimbawa, meron ka na experience dyan. Yung pagbabasa ninyo ng natuto kayo magbasa ng bill ng kuryente. Diba? May mga graph yun, diba? Lalo na nung ECQ.
Makikita nyo doon, may mga installment, may mga graphs silang nakalagay doon, may mga figures sila doon, meron silang mga picture doon, basta yung graphs, or kaya tables, yun, pwede yun ang gawin ninyong example dyan. Pwede rin dyan yung naglista ka ng mga utang, o yun, recording yun. Pwede rin naman naglista ka ng mga expenses ninyo sa bahay, naglilista ka ng mga bills ninyo, kung magkano yung mga nakonsumo nyo magmula January. Ayun, recording and collecting data yung mga yon. Kung wala naman dito, pwedeng others. Dito naman sa livelihood or kabuhayan, ang pwedeng example dito yung agri-fisheries, yung food processing, farming. So kung ikaw ay nag-TESDA na, pwede mong isama dyan yung iyong training sa food processing. Diba? O kaya, sa probinsya, nakasubok ka ng magtrabaho sa field. Nasubukan mo ng magtrabaho sa palayan. O kaya nakasubok ka ng gumawa ng longganisa. Food processing yun, di ba? Nakasubok ka ng gumawa ng tosino sa bahay ninyo. Tapos ginawa mo yung business. O, pwede yun na ilagay dyan sa livelihood or fisheries. Agri-fisheries. Okay? And then, industrial arts, welding, plumbing, yan. Nakasubok ka na bang mag-welding, plumbing, yung sa mga tubero yan di ba? So, pwede mong ilagay dyan. May mga learners kasi sa ALS na may mga trabaho na sila dyan, yung sa Poso Negro. Then, yung home economics, yung housekeeping, bartending, kung nagtrabaho na kayo sa isang hotel, pwede yan na gawin ninyong example. Housekeeping naman sa kung hindi hotel, sa mga maliliit, kahit small time na lang, tas nag-training kayo ng housekeeping, tas nag-OJT kayo, kaya nagtrabaho bilang katulong o housekeeper, pwede yun doon na experience. Okay? And then yung handicraft, ito gawang kamay ito, yung basket, yung banig, yung knitting, yung ano pa bang ibang example nito? O basta yung mga tulad nung mga banig, basket, yung mga bags na hinabi, pwede rin yun na example dyan kung nakagawa ka na nun. Usually nung elementary, pinagagawa yan, di ba? O kaya naman, meron kang ginawang bag out of straw. Yun, pwede mong ilagay dyan na experience mo yun Basta tatandaan na dito sa may livelihood or kabuhayan, ilalagay mo dyan kung ano yung na-experience mo na nandoon sa nakalista. Tas ginawa mo siyang kabuhayan or kumita ka or pinagkakitaan mo yon. Yun yung ilalagay mo dyan. Okay? Kaya nga siya livelihood. Pwede yung sa yung sa basahan. 'Di ba? Pwede rin 'yon. Yung sa sabon, kung nakaranas ka na nun. Okay? Kung wala naman dito, pwedeng ilagay mo dito sa others. Please specify. Sabi ko nga, don't forget to write the date at saka yung lugar kung saan nyo naranasan yung ganong experience. O meron pa sa page 4. Sa intrapersonal and interpersonal relationships, yung pag-unawa sa sarili at pakikipagkapwa, positive sense of self, learning to know oneself, self-worth, self-direction. Kung meron ka nang na-experience dyan, yung umattend ka ng personality development na training, kaya nag-train ka ng ibang tao. Sa church ninyo, madalas yan, 'di ba? Self-direction, tinuturo yan, 'di ba? So, pwede mong ilagay dyan yung iyong experience. And then, family and community solidarity, yung demonstrating smooth interpersonal relationships between and among family and community members. Di ba meron tayo ditong mga activities tulad ng yung family day? O, naka-experience ka na nun, nilagay mo dyan. Ano pa? Yung merong
merong mga gatherings minsan sa barangay or sa community kung saan imbitado lahat yung buong pamilya na nagkakaroon ng kasiyahan, nagkakaroon ng team building. Ayan, naka-join ka na ba sa mga yon? Pwede mong ilagay dyan yung iyong experience. Okay? And then, kung meron pang iba, ulitin ko, ilagay nyo sa others. Tapos, paki-specify kung ano yung karanasan na yon. Okay? Huwag kakalimutan yung date at saka yung place kung saan nyo naranasan yung bagay na yon. And the last, yung sa letter G, Information and Communications Technology. Ayan, sinama na dito itong ICT. Pero dati, sa lumang RPL, walang ganyan. Lumang, parang, dahil nga align na itong bagong RPL na to sa K-12, kaya isinama na ang ICT dito, di ba? So, ano yung mga sample nyo dito? Halimbawa, basic hardware, software operations, and file management, operating a computer, and other computer peripherals, managing files in a computer. Yun, kung ikaw ay may experience na sa computer, nasubukan ko ng gumamit ng hard disk, o nasubukan ko ng mag-repair ng computer, nasubukan ko ng mag-troubleshoot, ano pa? Nasubukan ko ng mag-download. Yun yung mga software operations and basic hardware. O kaya naman, nasubukan ko na rin mag-browse sa internet, sa www. Ikwento mo lang naman dyan kung kailan. Okay? And then next, yung common office application. Yan. Halimbawa, yung word processing. Di ba meron tayong MS Office, yung Word, may Excel, may PowerPoint. Kung ikaw ay may naranasan ng ganyan, ilagay mo dyan. Lalo na yung meron kayong computer class nung elementary kayo or meron kayong computer class nung high school, pwede nyong ilagay yung inyong experience dyan. Lalagyan ng check, tapos susulat mo yung inyong specific experience. Okay? And then sa mobile devices, ayan, cellphones yan, parang sa electronic kanina, 'di ba? Pwedeng ilagay diyan yung paggamit ng cellphone. Gumawa ka ng cellphone, nakagamit ka na ng mga camera, 'di ba? Pati yung mga digital wearables, yung mga pedometer, mga gano. Kaya yung smartwatch, nakagamit ka na ba ng mga ganong bagay? Pwede mong ilagay yan dyan sa iyong experience. Kung wala naman dito, sa mga nakalagay dito na, meron pang iba, pwede mong ilagay dito sa others, please specify. Ayan, so eto na naman, uulitin ko na naman. Kailangan isulat yung date, at saka yung place kung saan yung naranasan yung mga bagay na yan. Okay? Tapos, syempre, katulad din sa old form, huwag kakalimutan yung learner's signature. Yung signature ninyo, pirma, sa ibabaw ng pangalan. At sabi dyan, printed name. Pag printed, dapat nakasulat yan sa capital letter. Okay? Tapos, pag sinabi niyang over, ibig sabihin sa ibabaw ng iyong pangalan. Ayan. So, kung halimbawa natapos mo tong form na ito noong October 28, isulat mo dyan yung October 28. Tapos, sa araw na rin na yan, ipinasa mo yan sa iyong teacher. Si ma'am na yung maglalagay kung kailan niya yan na-receive. Tapos, i-check niya yan. Okay?